testimony para po pumasok sa requirement ng testigo na gagawing state witnesses. Dati nang sinabi ni Mayor Andal Jr. na wala silang kinalaman sa massacre. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, napunta po sa Quezon City Regional Trial Court, Branch 84, ang kasong multiple murder laban sa mga ampatuan. Pero ayon po sa isa sa mga tauhan ni Judge Luisito Cortez, tinanggihan niya ang kaso. Nag-inhibit po si Judge Cortez dahil daw sa usapin ng seguridad. Si Senador Noynoy Aquino pa rin ang nangungunang presidential poll base po yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Nakakuha ng 59% si Aquino, sinundan ni Senador Manny Villar na may 45%. Pangatlo si Senador Francis Escudero at pang-apat si dating Pangulong Joseph Estrada. Tinanong sa survey kung sino sa tingin nila ang leader na karapat-dapat pumalit kay Pangulong Arroyo. Maaari silang magbigay ng 3 pangalan. Nasa panlimang pwesto naman si dating Defense Secretary Gilbert Teodoro. Sinundan siya nina Senadora Loren Legarda, Senador Mar Rojas at Vice President Noli De Castro. At mga kapuso, inilabas na po ng COMELEC ang kaunang listahan ng mga opisyal na kandidato sa pagka-vice presidente, pagka-presidente rin at pagka-senador sa darating na eleksyon 2010. Ito po ang pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Sa 99 na naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo, 8 lang ang napasama sa initial list ng COMELEC. Pasok sina Senator Noynoy Aquino ng Liberal Party, JC De Los Reyes ng Ang Kapatiran Party, dating Pangulong Joseph Estrada ng Pwersa ng Masang Pilipino, Senator Richard Gordon ng Bagong Bayan Party, Senator Jambi Madrigal na Independent, dating Secretary Gilbert Teodoro ng Lakas Kampi CMD, Brother Eddie Villanueva ng Bangon Pilipinas at Senator Manny Villar ng Nationalista Party. Isang linggo raw na sinuri ng COMELEC ang listahan ng lahat ng mga gustong kumandidato at hinintay pa ang rekomendasyon ng COMELEC Law Department. They have resources. So these were the factors taken into account by the Commission in Bank. Will they not make a mockery of the elections? Will not make a confusion of the electoral process? Kinailangan daw nilang maging strikto lalo pati iimprenta ang pangalan ng lahat ng kandidato sa balota. At kung lahat daw ay pagbibigyan, baka sobrang humaba ang balota. 4 sa pasok sa listahan ng presidential candidates ay nahaharap sa petition for disqualification pero isasama pa rin daw sila sa official ballot. Ang mga naturang petisyon, diringgin pa lang ng COMELEC. Ang desisyon ng komisyon pwedeng questionin sa Korte Suprema. Kung sinabi namin, disqualified. Tapos sabi ng Supreme Court, qualified. Paano pa natin i-reinstate yung pangalan sa balota? Hindi na mabibilang kung disqualify na ng Supreme Court. Sa 20 naman naghain ng COC sa pagka-vice presidente, 8 rin ang pasok sa initial list. Sina Makati Mayor Jejomar Binay ng PDP Laban, Dominador Chipeco Jr. ng Ang Kapatiran Party, dating MMDA Chairman Bayani Fernando ng Bagong Bayan Party, Senator Loren Legarda ng NPC, Edu Manzano ng Lakas Kampi CMD, Senator Mar Rojas ng Liberal Party, Jay Sonsa ng KBL at Perfecto Yasay ng Bangon Pilipinas. Sa 158 namang gustong tumakbong senador, 58 ang kasama sa listahan ng COMELEC. Ayon sa komisyon, maaari pang umigsi o di kaya'y humaba ang listahan. May 5 araw pa kasi ang mga hindi nakasama sa listahan para maghain ng verified opposition para iapela ang desisyon ng COMELEC. Magtatakda ng pagdinig ang COMELEC sa Miyerkules ng susunod na linggo at ang pinal na listahan ng mga kandidato labas bago matapos ang naturang linggo. So, pwedeng madagdagan yung senatorial. Sa presidential, maaari, pero I would say a little difficult at this point. Ang mga aprobadong party list group inaasang i-aanunsyo rin ng COMELEC sa susunod na linggo. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Habang papalapit ang Pasko, parami ng parami ang mga namimili ng mga damit pamasko at mga panregalo. Sulipan natin ang Christmas Rush. Nakatutok si Bernadette Reyes live mula sa Baclaran. Bernadette. Mel, 10 araw bagong magpasko, siksikan na dito sa Baclaran sa dami ng mga namimili. Pero meron tayong tips para maiwasang ma-stress ngayong Pasko. Karaniwan na ang mga tindahan sa Redemptorist Road sa Baclaran. Pero ngayong 10 araw na lang bago ang Pasko, lalong dumami ang mga nagtitinda. Ang ilan pa nga, bukas na 24 oras. Lahat na ata ng maisip mong regalo.
Mabibili dito sa abot kayang presyo. Yun nga lang, ihanda na ang sarili sa gitgitan habang nakikipagtawaran. Pero sulit naman dahil talaga namang ang Christmas budget mo, malayo ang mararating. Talaga namang makakabili ng murang-murang panregalo dito sa Baclaran, lalo na kung matyaga lamang kayong maglibot. Tulad itong tindahang aking nakita, kung saan makakabili ng isang pares ng hikaw o kaya isang pirasong singsing sa halagang 5 piso. Pero sabi ng mga suki, di raw basta mura, bili na ng bili. Talaga nagtsatsagang magtanong-tanong. Siyempre kung mura, o di doon ka, hindi naman sabihin agad ka bibili ng ganun. Huwag ka magdala ng maraming pera. Bakit ka magdadala kung wala ka? Kung gusto pang lalo makamenos, bumili sa mga naglalako sa kalye. Mas konti ang pagpipilian, pero mas makakatipid dahil wala naman silang binabayaran na pwesto. Pero kung ayaw makisiksik, pumunta sa bahagi ng Rojas Boulevard kung saan nakahilera ang mga nagtitinda ng samut-saring panregalo. Maluwag ang lalakaran at may libre pang parking sa mga customer. Ang belt o cellphone case na tig 20 pesos o kaya yung mga laruan na 300 na makikita sa siksikang kali ng Redemptorist. Meron din naman dito. Maganda dito sa pwesto kasi walang sisiksikan na tao. Dito, wala kang itatakot dito na mandurokot. Bukod sa kilalang shoppingan ng Baclaran, paniguradong dudumugin ito ng mga magsisimbang gabi bukas. At bakit nga naman hindi na lang dito magsimba? Para pagkatapos ng misa, diretso shopping na. Ano po bang mas mahalaga po para sa inyo sa Christmas? Makapag-shopping o makapagsimbang gabi po? Siyempre, yung pagsisimba, secondary na lang yung pagsishopping. Ay, natural talaga yan pagsimbang gabi. Sinisiligrate po namin yun magsisimbang gabi po. Mel, sa mga sandaling ito ay abala na ang mga tao dito sa Baclaran Church para sa paghahanda sa gaganaping unang araw ng simbang gabi bukas. Samantala, ganap na alas 4:30 ng madaling araw magsisimula ang misa. Mel? Happy shopping! Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Susunod! 19 na akusado sa pagdukot at pagpatay sa Filipino-Chinese na si Bet Chua noong 2003. Hinatulan na! Panoorin niyo po yan, mga kapuso sa investigador ng bayan. Yang aso, kalbaryo ang dinaras sa kamay ng kanyang amo. Isa pong barangay tanod yung mamang yan. Nobyo ni Isa Calzado, papasukin na rin ba ang showbiz? At ilang mga miyembro ng fraternity sa UP Diliman tumakbo ng hubad at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras na may live na kuha ng isa sa mga pinakamagandang bulkan sa buong mundo. Pagtahimik, kahit na nag-aalboroto, maganda pa rin.